is BBS, Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunyan na mga tugang igwara kita ninda eksakto alas 10:30. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Nogabosal daw po tabi kitang unyan kan Miyerkules na partner. Asinda pizza 4 na po kan bulan kan Marso 2026. Kaya baran niya to sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Pastor Serge sa Marmol. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, marahin na aga po sa to'y mga parantabay. Nagaantabay ka mo sa papitik-pitik lang. Pilipinas, good morning. Marahin na aga po sa mga parantabay sa Bicol Region. Asin na marahin na aga man na mga tugang sa mga parantabay. Aparte ka na probinsya ka na Camarines Sur, asin man, siyempre pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning, marahay na aga po sa Satuya Gabos. Mga tugang, pwede ka mo magpaabot kan sa po mga greetings, reparo, asin ba na kana sa mga sumbong reklamo. Padara lang po yan, babasahon na po yan, marahay na aga. And bago man yan, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita para po sa tuwing trabaho mo niya na aldaw, mga tugang, kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Mula sa Roma Gs, 9 hanggang Gs, na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at sasampalataya sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y sumasampalataya sa katuwiran at sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginawa sa ikaliligtas. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa bendisyon asin baanda sa tuya pong daily bread ngunya na aldaw. Ano duman sa mga kababayan ta, uy summer na partner, mainit na kasud grabe ang init. Mga tugang ngunya na mainit na naman kaya nakakasiguro kita pag diniklara ng summer, pag nag-abot na panahon kan Abril partner, nagkukuro kalayo na naman ka ng init. Pastor? Ngunyan nga ni mga tugang grabe na init, na namamati niya to pag mayo ka ng electric fan. Ay, grabe. Kaya duman sa mga kababayan, tamaray lang talaga duman sa mga may aircon. Sa mga may aircon, dahil namamati po ang init ka na panahon. Kaya ni ba niya itong mga kababayan, kung mayo man lang ni nagibo duman sa sayin ng mga arong napasiring baga napasyar, dyan po sa mga mall, mga tugang, maski day na barakal, makapalipot sa na partner. Maski day na barakal, mga tugang, makapalipot sa na. At grabe na po ang init ka na, kamugtakan ka na panahon. Sa bagay, ang tao talaga mayong kakuntintuhan, partner. Dahil kuntintuhan tao, pag mauran na ang hagad sa mahal na Diyos, magpundo na po ngayang uran, mag-init na po ngaya. Pastor? Yung bagayan na hagad ka na mga tao. Pag mainit, masabi, ngaya, Diyos ko, grabe naman po ngayang init. Punduan naman po ngayang init. Talagang kakuntintuhan ng tao, mga tugang. Pero mainit na po talaga ang kamugtakan kan panahon na mga tugang. Grabe na. Sa bagay, sa tuyang kinaban, balansi talaga partner. Tubod ka kayan, pastor, nabalansi ang kinaban. Inot na inot kadtong mga nakaaging aldaw, mga nakaaging bulan, mauran. Ungunya na mainit naman, kaya balansi. Kamugtakan ka na sa tuya po, mga tugang panahon. So, ini kun
malala pa ini nga init na ini, mga tugang dayta naguna siya na to itong mga gira-girang iyan na digdi naman kita sa kamugtakan kan panahon partner ano. Kung malala pa ini nga sitwasyon na ini kan init sa kamugtakan kan na panahon pagkatapos may krisis pa sa krudo ay nako, mga tugang grabe ni ano. Tapag may krisis sa krudo kung magparalangkaw ang presyo ka na krudo baka magagad mga tugang yato nindugang na pamasahe mapipiritan di makakalakawan na sa tuyong mga kababayan partner ano malunad yan na bakong tamainit ang kamugtakan kan panahon pastor ano pero kung bakong mainit ay malakaw-lakaw na lang ako kayang-kaya araniman lang ano malakaw-lakaw pero kung araw kaning mainit ang kamugtakan kan panahon ay grabe yan nagmahal na si pamasahe pagkatapos mainit pa maringanit today pa nagdideklara na magkakaigwa kadtong pinag-aapod niya tong El Nino partner mas malala yan ano mas malala yan pag nagdeklara na ni El Nino partner garatak kayan ang daga ano po and gabos na rimati na kita kayan alangkaw na si presyo kan produktong petrolyo garatak si daga mga tugang so pag garatak ang daga dahil makakatanuman sa tuyong mga kababayan krisis sa lado kan pagkakan ay malangkaw ana presyo kan mga karakanon ay nako iyon yan pinagsasabi ta mga tugang ano po sana dahil naman po ano tama na ning mga arog-arog kani bako na itong dahil na kita kaigwa ning El Nino medyo delikado yan tapag naggaratak na daga pati produksyon kan agrikultura nagsarabay-sabay na mga tugang ano po yan ang pinag-sasarabi tangon yan na talagang grabe atubango na krisis ka na sa tuya po nga mga kababayan ano po sa panahon na iniyo although partner si iba niya itong mga kababayan nag-aarani na ano po problemahon ka ni ba niya itong mga kababayan ang pagtaranom takon na arog po kani na sitwasyon ka na init ano si mga mayong patubig nag-aasa man lang po yan duman sa mga bulos-bulos ka na uran ari mati na ano mati na mayo talagang digdi po krisis na aabuto ninda mga tugang ano po kana mga tugang niya itong mga parauma aniba man may mga sadiring bomba kaya lang kung maalang krudo partner ano pastor ano kung maalang krudo taan bomba mga tugang nagagamit yan na krudo ano kung maalang na krudo mga tugang o paano na kayanan sa tuyang mga kababayan iyan ang pinagsasabi tang krisis na dadarahon sa parte kan ekonomiya ka na sa tuya po nga nasyon kaya duman po sa mga kababayan talagang mainit na po ang kamugtakan ka na panahon di po mga tugang sa lugar mating-mati na kung malakaw-lakaw ka arog ka ni mga 100 metros sa mga tugang pagkatapos arog ka ni ang init ka na panahon mayo kang pamandong ang ganot mo kayo sigurado matururo po yan 100% po yan na mga tugang mayo yan mayo karasun-rasun maturo kaya na sa imo pong ganot abutan tagunanin good morning sa tuyong mga parantabay kay Ma'am Clarissa Dait good morning po tabi Madam Maray na aga kay Sir Eddie Padua good morning antabay sinda partner nakadalan sinda si Sir Eddie Padua nakadalan duman sa Balanga City sa Bataan partner ano sa Bataan nakadalan sinda kumusta ka mo mga Bicolano diyan sa parte kan na Balanga City sa Bataan kumusta po tabi ka mo diyan mainit man diyan ang kamugtakan sa Indo sa parte kan Bataan digdi po sa Camarines Sur grabe na ang init sobra-sobra na po pagkatapos kantong panahon kan tag-uran na ngunyan na panahon na naman tag-init iyon na ni sakripisyo po para sa mga Bicolano para sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur ang sobrang init kan panahon ngunyan nga ni na pumpum pa lang po ang init puon pa lang pirang simana pa lang pero kan
Pizza uno, nagpuon talaga si init kan panahon no. Nag-aaragragay na ang mga tao. Ako nga ni, nag-aagrangay na eh. Ano? Kan init na mamati ko na. Ano? Ang pizza uno pa lang po yan. 4 na aldaw pa lang. No? Nakakaagi talagang grabe na po ang init digdi sa moyang lugar. Sa probinsya kan Camarines Sur. Duman sa mga taga Balanga City, Bataan. Sinasabi mi po na grabe po ang init digdi sa moyang lugar. Maray na aga kay Sir Jewel Perfecto. Sir, good morning. Good morning man kay Sir Wesley Pacundo Castillo. Maray na aga po tabi sa imo. Sharing man paabutan in maray na aga si Ma'am Bilin Breeze. Ma'am Bilin Breeze, good morning sa imo. Sir Francis Ramos, maray na aga tabi sir. Kay Sir Buluboy Mura, maray na aga man po tabi sa imo. So maray na aga po tabi sa imo, maray na aga sa tuyang padagos na pagantabay digdi po sa laog ka na programa. Sharing man pinapaabutan ta maray mga tugang ni na maray na aga ana sa tuya pa nga mga parantabay na aki ma'am na ki Sir na Disina Ju, ano? Ki Sir na Ju Disina, good morning po tabi sir. Marahi na aga sa imo. Sige, duman po sa mga parantabay ta, sige lang po mga tugang ano, sa mga gusto pang magpaabot ka na sa indang mga greetings digdi po sa laog ka na programa. Ki Sir na Chupri Nopia, sir, good morning. Marahay na aga po sa imo. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na mga programa. Saro mga tugang mga tugang unya na aldaw duman sa mga kababayan ta duman sa party mismo kan Senado pinagdadangog po na mapadapit po sa dalagan kaniyo pong duman ethics committee, ano, sa ina mga tugang igwananin reklamo kaya sa ethics committee kanda Senado inireklamo na mga tugang iniyo pong Senadora Bato de la Rosa, partner. Ano? Si Senadora Ronalda Bato de la Rosa kaya, partner. Ini kaya day naglalaog sa iyang trabaho sige lang ang sweldo. Ano? Day po naglalaog sa iyang trabaho sige ang sweldo. Pagkatapos sasabihin ni Bato, nagtatrabaho nga ako. Ano? Nagtatrabaho nga ako. Sabi ni Bato. Pero kung nihilingon mo, ang presensya niya, mahayo po mga tugang. Pirang bulan na, matulong bulan na pong absent iniyo pong si Bato sa iyang trabaho. Ngunyan, igwa na po ni nagreklamo sa iya. Ano po, may nagreklamo na duman po sa Ethics Committee. An pamayo ka na Ethics Committee duman po sa Senado, iyo si Senador JB Ejercito. So, saro ngunyan sa pinagtutukar, nagkapirang mga topic duman na pinagrereklamo sa Ethics Committee. Pero saro sa pinagtututukan ngunyang, iniyo pong reklamo kiba to mga tukang. Ano po, napermina sa nang palta sa iya pong trabaho. Makakas man baga na official ka kan gobyerno, sikang aninsweldo, dahil ka man naglalaog sa trabaho, dahil manahiling sa iyang presensya, mayo maninhilang si Bato, partner. Si Bato mayo maninhilang. Okay lang kung nagpapabulong ka, partner, may hilang ka. Ano? Pero kung mayo man, absent ka, mga tugang, nilita si Bato, takot sa iya mismo nga anino, mga tugang. Ano? Takot si Bato sa kung gurano man pagkaduro dakula kaniyo ni Senador Bato de la Rosa, kung gurano man kaisog inikan panahon na siya pan Chief of Police. Ano? Digdi po sa PNP, sakaman iyuman anda sa iyang pagkakubardingon niya. Ano? Sige ang tago. Kasi Bato mga tugang, nagpuon ka na pagpalta sa iyang trabaho sa Senado, kan na digdi po, day ko aram kung na subaman lang kaya to, day ko aram kung talagang subato o talagang totoo man. Ano? Itong pahayag ni Ombudsman Remulla na igwana daa kadtong pinagasasabi na warrant of arrest ali sa ICC Bato de la Rosa. Ano?
takalibaga digdi si Bato, duman sa mga napangaranan na mga tugang, duman sa drug on war ni Duterte. Ano po? Kung kan sabihin po ni Rimulya, dahil ko aram kung nagsusubaman lang si Rimulya o talagang totoo na igwa talaga. Tamayo pa man nga ni, sabi ni Rimulya, ngaya, igwa ng iyang warrant of arrest na pinagapaluwas sa ki Bato de la Rosa, mga tuga, an ICC. Supuon kadto, nagtago-tago na bulan kan Nobyembre, nagtago-tago na mga tugang si Bato, dai na nagparapahiling pa sa Senado. Ano po? Ang sabi ni Bato, aatubangon niya na kaso, maiba siya ki Tatay Digong. Ano po? Pero duman sa mga tao kan mga pahayag niya, ano po? Mayo man ni nangyari, malatasag kun ngunyan, sige ang tago-tago kaniyo po ni Bato. Ang sulo-sulo baga duman na nakakulong si Digong. Ano po? So totalmente mga tugang si mga pahayag isug kadto ni Bato na baliktad. Ano? Sige ang tago ngunyan. Sa sige ang tago, sige maning ko aning sweldo. Ano? Sabi yung tanga digdi mga tugang dai nagiging dai nagkukurap si Bato, pero ininganing niya sinasabi niya tong pagkuamonin sweldo na dai ka naglalaog, korupsyon ba yan, ano partner, korupsyon. Pero sabi yung tanang dai nagkukurakot sa gobyerno o kung ano pa man sa mga proyekto kan gobyerno, iniyo po nga si Bato mga tugang. Ano? Pero sa pagtubod nindo, tama daw na ana sarong opisyal kan gobyerno, maayo manan sa iyang presensya, halawig na panahon na, sige ang tago, tama daw na magkuayanin na sweldo sa parte mismo kan na gobyerno. O, igwa po ni nagsalang, ano, may nagluwas, nag-complain, ay dahil nga pwede yan, ano, dahil nga pwede yan, nag-complain po sa Ethics Committee, ano man nga sige nga yaning ko ang sweldo, absent nga ni nga, ano, dahil man nga nahilingan sa iyang presensya, pero ang sabi ni Bato, nagtatrabaho da siya, ano, maski nga absent ako, nagtatrabaho nga ako, ano po, sabi ni Bato. Pero bako man yan ang urulay no, ang urulay dyan na mga tugang, bilang opisyal kan gobyerno, dapat yaon ang presensya mo, pinapailing mo, ano, an sa imong presensya, tangani nga tubangon mo kung ano ang mga problema sa laog mismo kan sa imong komitiba, as in duman sa mga komitiba na miyembro ka, and bilang sarong parte kan legislative department kan gobyerno, bilang sarong senador, dapat iyan ang pinagagigibo. So ngunyan mga tugang, pinagtutukar kung dapat ining si Bato tawan panin sweldo. Ano, saro iyan sa pinagtutukar. Pero kamo mga tugang nga puton ko kamo, duman sa mga kababayan tama daw na magresibi man si Bato ni na sweldo. Ano, kamo na puton ko kung ako na puton na, pero may ako masabi, dapat dayangay si Bato. Kundi kamo ano sa pagtubod nindo. Ano, ay puwan daw na magresibi ni na sweldo si Bato. No, ta sabi ko nga ni, kung ako na puton, day ako uyon na dapat magresibi ng sweldo si Bato. Pero mga opinion man kamo Kunyan, mga tugang, saro iyan sa pinagatutukar. Ano dapat pa daw kaya na magresibi ng sweldo si Bato? Na day man naglalaog asin na an sa iyang mga allowances. Saro pa sa pinagtutukar, ano dapat na daw kayang isanksyon iniyong si Bato? Dapat na daw kaya naalion bilang iniyo po mga tugang sarong miyembro kan Senado. Ano? Ninuli po kan halawig ng panahon na pagiging palta niya. Asin ang rason, mga tugang, mayo manin balidong rason. Ano? Mayo manin balidong rason na pinagsasabi si Bato mga tugang, dahil nga ni nag-leave of absence. Ano? Dahil nga ni nag-leave mga tugang, ining si Bato. Ano po? Ang rason niya, sa diri niya personal, nagtatago mga tugang, duman sa pinagpaluwas,
ni Rimulya si ombudsman man kaya partner ginatungan man natakot lugod natakot lugod nagtago-tago pero sasabihin ko dai ko aram kung nagsusuba sa naman ta seryoso bagay niyong si ombudsman Rimulya baka suba o sabi may kaput-kaput na nga kung warrant of arrest laban kibato na mga tugang. Pero ang sabi man ni DILG Secretary Rimulya, si Tugang, mga tugang si Buying. Ang sabi ni Buying, partner, maayo man nga yung pinapaluwas. Maging si Lacson, nagsasabi, maayo man nga yung warrant, kaya magluwas ka na. Pero abo pong magluwas, mga tugang, kaniyo po ni Bato. So, iyan ang rason. Kaya digdi po, iniisipan, tinutukar sa parte mismo ka na Senado. Tainiyo partner, sa pagtukar kayan, mayo man yanin halong politika ta, inot na inot baga, talagang absent man si Bato. Pastor? So, sain man dyan isasabi mong halong politika? So, aatid-atidon man lang talaga mga tugang, dapat na daw kaya talagang aliun. Iniyo pong si Bato bilang miyembros ka na Senado o dapat man daw kaya naaliun na itong mga benepisyo niya na itinatao bilang miyembro kan Senado. Ang nagtatrabaho mga tugang, bako man si Bato. Sa totoo lang, bako man si Bato ang nagtatrabaho sa laog kan Senado. Poon kan siya mag-absent. Kanyaon pa siya, dahil man siya nag-absent, nagtatrabaho si Bato. In fairness man ki Bato, tabaka sabihin, ano nga yan? Dahil talaga nga nagtatrabaho si Bato. Si Bato, kadto pong dahil man nagtatago-tago, nagtatrabaho po mga tugang. Yaon ang partisipasyon, nakikidebate, maski kung minsan nga ni pinaggingirisiyan na naglulud, nag-iibi-ibi partner. Senador, naglulud-luhod. Pagkatapos nag-iibi-ibi, nginingirisiyan na kan sa mga pag-iriba, pero nagtatrabaho. Kadtong daipa nagpapalta sa laog kan Senado ining si Bato. In fairness man ki Bato mga tugang. Pero kad na mag-absent na siya, bako naman si Bato mga tugang ang nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho itong mga staff niya, yaon duman, nag-a-attender pag may hearing, kung ano sinangyari, ipapaabot ki Bato katong mga staff niya. So ito mga staff niya mga tugang, ito pwede talaga tong swelduan, partner. Pwede tong swelduan, nagtatrabaho ito, yaon to present ito sa kada may paapudan committee ni Bato, sa DND, rayaon po ito. Itong mga sa iya mismo nga mga tao, itong sa iyang mga empleyado, rayaon po ito mga tugang. Pero itong si Bato, mayo. Kaya tama lang na swelduan itong mga empleyado ta nagtatrabaho ito. And ang iniisipan na mga tugang, kung in kaso alion bilang miyembro kan Senado, iniyo pong si Bato, ninuli po ka na sa iyang pagiging consistent na absent sa Senado partner, kung saan ibubugtak itong sa iya mismo na mga empleyado. Itong mga empleyado niya, sabi ko nga ni, nagtatrabaho, oral daw nagre-report dumampo sa Senado mga tugang. Siyempre, dadaroon to duman. Sa iningang sarong empleyadong iniyo, dyan na lang yan sa opisina ni Senador Senador JB Hercito. Ni man nga sarong empleyadong ini ni Bato, dyan nga sa opisina ni Lacson. Arugan kayan, magkakaigwanin na pagbaranga-banga. Tayrak man kung wawaraan mo to ng trabaho, partner. Sa panahon ngunyan, masakit masakit pastor maghanap ni trabaho. Sa panahon na ngunyan na mga tugang. Iba pati kadto ang ibang mga staff ni Bato. Dati naman ang mga staff duman na mga tugang sa Senado. Dati naman igwaman si Bato nin personal na staff na pinagalaugman na naging staff niya mga tugang. Susaro iyan sa pinag-uurulayan duman po mismo sa parte ka na Senado mga tugang. Kung dapat pa daw na
tugutan si Bato na maging miyembros ka na Senado. Ano? So ako dai man kumasabing dai na dapat. Ano po? Pero itong sweldo, sasabihin ko mga tugang na dai na dapat talaga mag-receive si Bato kan sweldo, taday man nagtatrabaho. Ano? Pero kung na dapat na alion, iyan kaya may mga proseso pa man yan. Ano? So depende iyan. Pero kamo mga tugang sa pagtubod nindo dapat daw kaya naalion na si Bato. Bilang sarong senador, ninuli po kan pagiging consistent na absent kani. Dapat na daw kaya si Bato na mga tugang na dai na mag-receive kan sa iyang mga biyaya bilang sarong opisyal kan gobyerno, sarong ilihidong senador. Ano? Ako uyon ako diyan. Ano po sa parting yan. Pero mo ano pa na side nindo mga tugang? Ano po? Masakit man na pagparasabiyon ta, dahil kaya nga ako naglalaog ta, mayo man nga akong kasalan na, dadakupon nga ako. Ano? Partner? So patutuanan mo na mayo kanina kasalan. Ano po? Patutuanan mo na ika-inosente. Mapapatunayan mo lang yan na ika-inosente kung naatubangon mo ang reklamo laban sa imo ba kung iyo pastor. Kung naatubangon mo, imayo pa man nga ni ninwarant. Ano man tamatago-tago ka, namayo ka pa man nga ni ninwarant, mayo. Maski nga ni ang DOJ, ang Department of Justice, mayo pa man yung pinipresentar na warrant, mayo pa man pinagpapaluwas. Magi nga ni ang partibismo, kaniyo po mga tugang DILG, mayo pa man pinapaluwas nin warrant, ang NBI, mayo pa man. Ano? And partibismo, kanda Philippine National Police, mayo pa man na mga tugang, sumayo pa man talaga ninda warrant si Bato. Po, apueran lang ki Ombudsman Rimulya na inot na nagsabi na may warrant na siyang kaput-kaput. Ano po? May warrant na da siya. Ano talaga? May warrant o mayo? Takon mayo, dapat magluwas na si Bato. Ano? Magtrabaho na mga tugang kung gusto pa niya na mag-receive ng sweldo, asin kung gusto pa niya na maging miyembros ka na Senado mga tugang. Ano po? Dahil man niya basta-basta na ako masweldo ako, dahil ako malaog inahanap ako kan mga autoridad na ako igwanin warrant, dahil man pwede yan. Ano po? Bako man arog yan kayo na tuya pong gobyerno mga tugang. And ay kamandada ko pun, maski nga ni pinagpapara-implicate sa imong pangaran sa mga kaso sa drug on war, sa war on drug mga tugang, ano po, maski pinag-i-implicate sa imong pangaran, tamayo pa man in warrant, dahil kamandada ko pun kayo, partner, dahil kamandada ko pun kayan mga tugang. Ano? So pwede mong ngising-ngisiyan sa na yan. Iyan na nasambit ng kaso. Alagad, mga tugang, ini kaya nadadara po ni na takot. Ano? Nadadara ni na kubardi. Iniyo po si Bato. Ano po? So, hindi po mga tugang, ang mga arog po kayo ng mga sistema, kung magpapadara ka sa takot, dahil taman masasabing guilty ka o dai. Ano? Mayo man kaming sinasabing guilty ka o dai. Pero kung na matago ka, na mayo pa manin na warrant, garo mo man lang inako na may pagkaaram ka kadtong mga south sa imo, partner? No? Garo mo man lang inako Kung talagang mayo kanin pagkaaram, maglantad ka na. Ano po? Ta inuurulayan na duman. Iyo na niyan pagkakataon na ipailing mo na ikasarong opisyal na handa na magtrabaho asin sarong opisyal na kaya mong atubangon an anuman na mga sinasahot sa imo. Iyon ang tamang pagkakataon. Ta inuurulayan na aliun ka na. Sayang kadtong mga tao na nagbuto sa imo. Milyones bagang tao, partner, ang nagbuto kay Bato. Sayang nagtutubod pati ito sa imo. Dakula ang tiwala kadto. O iginigilid mo sana.
sinasayang mo sa nasitiwala kaniyo po nga mga kababayan ta na nagbuto po sa saimo. Ano? Grabe ang pagtubod kana mga kababayan ta sa saimo po tabi bato. Kaya digdi mga tugang nadadapat lang ni tama lang ning ginigibo na investigasyon ngunyan pong pagkaaga nagkakaigwa po mga tugang sesyon and Committee on Ethics duman po sa parte mismo kan Senado sa paagi po mga tugang ni Senador ang chairman ken si Senador JB Ejercito pagkatapos si mga miyembros kayan an inuurulayan an estado kang complain laban po kibato mga tugang urog na an consistent na pagpalta kani puon pa po kan bulan kana Nobyembre. Iyan pego urulayan po iyan duman sa parte mismo kan Senado ngunyan. Iyan ang pinakamayor na topic po kung dapat na magpadagos na senador si Batukan Pilipinas o aliw na bilang senador asin aliw naman si gabus na mga benepisyo na dapat nakukuha niya bilang sarong elected official. Papitik-pitik lang sa BBS. Buwan mga tugang nga padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na programa daban sa mga kababayan ta kumusta ano man po ang sa idong kinakasibutan ng unyan da maray na aga po mga tugang duman sa mga kababayan ta mga tugang duman sa mga kababayan ta kumusta unyan padagos na nag-aarab-adab ngunyan ng tensyon kapag kakaigwa po mga tugang sa pagultanan kan mga autoridad asin man kan officer kan homeowner association HOA kan BF Resorts Village sa Talon sa Las Piñas City unya na aldaw kan na Miyerkules nag-aarab-adab duman ang tensyon ta digdi po nilaog na kan grupo kan mga autoridad na nasambit na pong yung village yung grupo asin pinapaali na itong iba si iba kaya dumanda mga tugang ano po dahil nakakabayad ka na sa indang mga hulog so pinapahali na po mga tugang kaya duman sa mga kababayan ta nag-aarab-adab na nasambit na nga tension duman sa Mariñas sa PF Homes. Bueno, mga tugang digdi daw kita sa saro pa niya tong impormasyon. Uy niya na pagkaag apwera kadtong dumampo sa parte mismo kan investigasyon sa Ethics Committee kan kaso ni Bato. Ngunyan na partner nagpapadagos nagpapadagos sa mga tugang iniyo pong pagdangog kaniyo pong reklamo impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte nagpapadagos iyan duman po sa party mismo kan Congress nagkakaigwa po ni debate and party mismo kan Kongreso itong mga miyembros kan Committee on Justice mga tugang duman sa Congress mantang iniyo po mga tugang si Vice President Sara Duterte kasumpay kan sa iyang sinampa man na reklamong perjury duman sa Taguig City Prosecutor's Office laban po digdiki Ramil Madriaga iniyo po nagpapabistong dating ED asin subuot bagman kan Vice Presidente yaon man ini dumanda sa opisina kan City Prosecutor duman po sa Taguig sinampa niya maning kaso ining si Ramil Madriaga mga tugang dati niya ED dati niya empleyado pero sa tao kaya nagkakaigwa po
debate ngunyan na dumampo sa Congress manungod ka na kasong impeachment na isinampa man na laban na sa saya. Duman sa Kongreso mga tugang nagpapadagos man ang deliberasyon ka na Congress duman po sa kaso. Dangugunta daw ang mga nangyayari duman. Its laws. And therefore, there is a clear violation and culpable violation of the Constitution. Second, sinabi po dito at binanggit din po dito sa complaint, betrayal of public trust. At dito po defined under paragraph 94, the Supreme Court has defined betrayal of public trust as a catch-all ground encompassing acts that constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary power to the prejudice of the public interest. Gross faithlessness, pagtataksil sa tiwala ng publiko. Definitely yung pagbabanta po sa ating Papangulo, sa First Lady, at sa ating Speaker ay maliwanag na pagtataksil. Dahil itong tao po, yung Pangulo po natin. So impeachment yan mga tugang pinagtatawanin na atensyon iniyo po Ay dinidebate yan, di ba? pinagkatiwalaan at hinalal para mamuno po sa ating bansa. We have to look at the surface. Hindi ko po sinasabi na guilty na. Dahil yung guilty or not, yung trial po yan sa Senado. Ang dito lamang po ay by mere narration of facts. Sa pagbabasa lamang po ba neto, meron po bang grounds na na-violate? Yan sa mga kaso I submit, Madam Chair. Thank you, VP Honorable Sara Chua. sa Before we impeachment. proceed, we acknowledge the presence of the Honorable Congressman Jose Manuel Tadeo Chel Jokno from Akbayan Party List. Binantaan niya kaya We si acknowledge as well pamilya our ni Deputy Presidente. Speaker, Honorable Raymond Democrito C. Mendoza. And finally, we welcome and acknowledge our Senior Deputy Speaker, the Honorable Ferdinand L. Hernandez, of course, from the 2nd District of South Cotabato. Thank you for coming to all the Kongs. Now we proceed. We acknowledge the Honorable Rodriguez. Thank you, Madam Chair. Article 1 is based on three grounds for impeachment. First is the culpable violation of the Constitution. Second, betrayal of public trust. And third, other high crimes. To support these three grounds for impeachment, as found in our Constitution, it has three acts that are alleged to support these three, and which are assassination plot, sedition, and subversion. Let us go first to subversion, not as a crime itself, but as a support to the three, either of the three. And so, subversion, Madam Chair, was precisely made illegal in 1937 under Republic Act 1700. However, subversion, like in this case, the state subversion of constitutional order, subversion, Republic Act 1700, was repealed precisely in 1992 during democratic times. In 1992, Republic Act 7636 removes subversion. It cannot be a crime nor a support now to the three grounds that we have. Completely repealed in 1992 the subversion aspect of an act of a Filipino. Then we have sedition, Madam Chair. Sedition is an act of publicly uprising and tumultuously engaging in acts to really remove the established government and officials. So it cannot be because Sara Duterte did not publicly rise with arms to be able to remove the present government. Probably what they want to say is inciting to sedition. Because
Sedition itself is governed by our Article 139 of the Revised Penal Code, rising publicly and tumultuously. If you go to Article 142, this will be inciting sedition, but there is also no recital of facts that the Vice President made speeches or made publications to say, let us remove the present administration. Nothing. In fact, yesterday, if you see the video, she was just present. When her father spoke. Second, when Kibolo had a mass, had a gathering, but she did not speak there. So therefore, against the present government. So these two are out, definitely out. So version of constitutional order is no basis to say there is violation of the Constitution, nor sedition or even inciting to sedition. So we now go to assassination plot. Here we go. This is what is cited in the first paragraph on factual allegations is under page 28, paragraph 85. Ito na. Already as a person to take revenge, and that if I get killed, patayin mo si BBM, Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Now, we have to distinguish, Madam Chair, between conditional threat and threat with a condition. This is defined by the Supreme Court. What is a conditional threat and what is threat with a condition? Example of a second one. Threat with a condition. I will kill you if you give me 1 million pesos. That is a threat with a condition. There's still liability. However, conditional threat, like I'll kill you if I am killed, that is a threat from the grave, so-called. Even, Madam Chair, even the late presidential legal advisor, the late Juan Ponce Enrile, I saw him in an interview. He said there is no crime because it is conditional. The entire, statement about killing somebody only arises if you are dead, and both of them are very much alive. However, this is now the situation, Mr. Madam Chair. The one who said it is the Vice President. The persons where the conditional threat is being mentioned is the President, the First Lady, and the Speaker. And so this committee will have to therefore decide whether that reaches the sufficiency of form and substance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I'd like to make another manifestation regarding Article 1. Article 1 of the fourth impeachment complaint. I was part of the prosecution team in the last impeachment, and I handled this. And we saw the evidence of the NBI. In fact, for the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed case, and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. We heard what the Honorable Janice Degamo said yesterday, and I believe that, we were all touched and maybe disturbed by what she said yesterday. She said that their family received threats, conditional at the start, but in the end, the threats became real and her husband was murdered. The video that we are talking about was viewed by everyone, including international media, international persons. This happened on the 23rd of November, 2024, early morning. And we all saw how the Vice President hurled expletives and publicly admitted that she had set into motion a clear plot to assassinate the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. These acts, Madam Chair, are stated, as I said earlier, in paragraphs 85 to 111 of the impeachment complaint. It is clear
that the overt acts that we are looking for are in the impeachment complaint. The video that we are all talking about was mentioned in the annexes, or was it? Yes, it was mentioned in the annexes of the complaint. And for everyone's information, this is what we call res ipsa loquitur, or the thing speaks for itself. Everyone heard what the Vice President said, and again, these are mentioned in the impeachment complaint. So we do not go into the elements of the different crimes of the revised penal code, but the mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. That's all, Madam Chair. Thank you very much. Thank you. Any other member who wishes to manifest? Madam Chair, can I be allowed to speak? This will be your winding up as well, the Honorable Abante. Yes. After this, we will be proceeding to the second round. The Honorable Abante is recognized. Upon hearing the statement of Congressman Rufus, medyo umiikot po yung aking isipan tungkol dito. Sapagkat nakalagay naman sa impeachment complaint natin yung bang grossly inconsistent with the dignity of her office. Now, the question is, proper dignity ba yung statement ni Vice President Sara when it comes to assassination threat? Hindi lamang assassination threat, Madam Chair, assassination plot, sapagkat meron na po siyang hinire na assassin. Sinabi niya sinabi niya, hindi joke yan. Pangalawa, yung po sinasabi nating gross exercise of discretionary powers. Yung pa'y kasama pa sa tinatawag na discretionary powers ng Vice President to threaten the President. Hindi na pinag-uusapan dito yung sedition o saka yung subversion. Ang pinag-uusapan po dito yung dignity ng office ng Vice President, yung discretion powers ng Vice President. Yung po ba ang tinatawag natin, dapat ba na ito ay gawin nating baliwala, Madam Chair? While the VP may claim her remarks were not serious, a high-ranking official threatening the life of the head of the state is a high crime and a threat to national stability. Yun po. Thank you. Now we proceed to Article 2 of the fourth impeachment complaint. Please allow the chair to read. Betrayal of public trust and graft and corruption. Among the offenses cited are misuse and malversation of confidential funds, violation of Joint Memorandum Circular number 2015-01, COA findings, and falsification of documents. Now we elicit the comment and manifestation. Bueno mga tugang, itong primero, si first complaint na ito pong pag-treat sa seguridad kan pamilya ni President Marcos, mga tugang, kung saan duman na sinasabing ipapagadan subuot ni Vice President Sara Duterte, si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, pagkatapos si dating Speaker Romualdez, nakadamay pa nga ni dahito mga aki. Iyan duman sa first complaint yan, mga tugang. Ngunyan, tinatawanin doon ang second complaint, itong ikadwa, kung saan digdi kasong graft and corruption laban po kay Vice President Sara Duterte, mga tugang. Iniyo po si dinadangugin ni duman sa Kamara sa parte kanda Committee on the Justice, mga tugang. Ining impeachment case laban po, mga tugang, kay
Vice President Sara Duterte. So babalikan ta iniyo pong nasambit ng bagay na kung saan nagkakaigwa po mga tuga nga need hearing dumanda sa party mismo kan Committee on Justice. Pero paabutan ko pala ni Maray na aga nagaantabay nagaantabay mga tuga nga si Sir na Saldi alat ka ta baka aratyan data paabutan nin Maray na aga si Sir Saldi Dilinya nagaantabay sa tuya. Sir Saldi Dilinya sa ingkaman po bunyan Maray na aga mga tugang. So babalikan ta mga tugang ito pong impeachment iniyo pong hearing dumampo sa party mismo kan Kongreso. 38, we have here 129 paragraph. It says a random sampling of receipts and acknowledgement receipts submitted by the OBP and DepEd revealed numerous defects. So once again, the statement of DepEd, the statement about DepEd is that it is beyond our jurisdiction. And then also 132 several receipts, OVP and DepEd should not be included. Now, on page 39, there is this allegation of physical distribution and third-party deliveries, use of DepEd vehicles and personnel. Again, this is about DepEd. It could not be part of our the investigation on the allegations of the impeachment. And so, Madam Chair, those are my observation on Article 2. Thank you very much. Meanwhile, the Chair wishes to remind the Justice members, while we value the significance of all your arguments, we resolve already to adopt the discussion we had yesterday in the determination of sufficiency in substance of the third impeachment complaint for the purpose of our deliberation on the sufficiency in substance of the fourth impeachment complaint. We therefore encourage the members to raise new matters. Members who wish to manifest, the Honorable Chua and then Madam Chair. Honorable Tino, Madam Chair. Honorable Joboy Aquino and Honorable Chel Madam Jokno, Chair. and Honorable Abante, Madam Chair. and Honorable Nazal. Honorable Chua first. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, as already manifested yesterday, I stand with my position that the Vice President, we should not distinguish between her position as Secretary of DepEd and Vice President by, again, citing the constitutional provision that under the Constitution, the Vice President may be appointed as member of the Cabinet and such appointment requires no confirmation. So meaning to say that the appointment of the Vice President as Secretary of DepEd is on current position. Hindi po siya ma-appoint doon if she were not the Vice President. And secondly, siya nga lang po ang nag-iisang Vice President, siya nga lang po nag-iisang Cabinet Secretary na hindi na kailangan ng confirmation precisely dahil siya po ay Vice President. And thirdly, in addition to those statements and for the information of the body, the Vice President as Secretary of the DepEd is not receiving any allowance or emolument as Secretary of DepEd. Therefore, and it is very obvious na kaya po siya nandun doon, again, because of her position as Vice President. Having said that, Madam Chair, I would like also to point out that from the perusal of the second argument, sabi po dito, ito pong second ground anchored on the allegation that the Vice President has committed betrayal of public trust
in graft and corruption. Now, paano po pumasok ito? Kung babasahin po natin doon sa paragraph 123, sabi po dito, on 20 December 2022, Land Bank check number 2244027 in the amount of 125 million was issued to the OBP and encash at the Land Bank Shaw Boulevard by SDO Gina Acosta. So dito po sa paragraph na to, makikita natin, wala pa pong participation ng ating Vice President. Now, ito pong paragraph 123, this should be read in relation to paragraph 134. Dito po sa Madriaga affidavit, chain of custody. Dahil ito pong winidraw dito sa paragraph 123 na 125 million na in-encash na sinasabi na nilagay po sa mga multiple bags na nakalagay sa paragraph 125 na binigay po kay Dante La Chica ay binigay po kay Madriaga. At dito naman po si Madriaga, sinasabi po niya na ito daw duffel bag, 4 na duffel bag na kinuha niya ng cash sa Ultra Pasig City noong December 20, 2022. Take note of the date, Madam Chair. Ibig sabihin, ito rin yung araw kung kailan in-encash yung 125 million. Siya daw ay nag-deliver netong 4 na duffel bag sa various recipient including a mayor in Laguna, an office in Timog, and a vehicle left at the Ombudsman parking compound for retrieval. At this point, wala pa rin pong participation ang ating Vice President. Now, paano po napunta dito? Paano po ito naging impeachable offense? Makikita po natin yan sa paragraph 150. Kasi dito po sa paragraph 150, nakalagay po dito, the OBP SDO's testimony that they were instructed to turn over cash to intermediaries, which is Nolasco to Madriaga, at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Kaya po, dito po pumapasok yung grounds which is grave, which is betrayal of public trust and graft and corruption. So with that, pagbabasahin lamang po natin yung facts, makikita po natin na may sufficient in substance. That's all, Madam Chair. We just want to share to the justice members that the Madriaga affidavit referred to by the Honorable Chua is part of the attachments, I think, of both the third and the fourth impeachment complaint. That's for the guidance of the justice members. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of the Honorable Zia Alonto Adjong from the 1st District of Lanao del Sur. We also acknowledge the presence of Deputy Majority Leader Crispin Diego D. Remulla. And we acknowledge as well the presence of Deputy Speaker David J.J.C. Suarez. To proceed, we would like to recognize the Honorable Joboy Aquino. Thank you, Madam Chair. Earlier, Madam Chair, we've heard that from our good friend, Congressman Rufus Rodriguez, that we cannot, as Education Secretary, we cannot impeach her because they covered. But all I want to say, Madam Chair, is it is the same person also that is being accused of a crime to commit murder. So, what I'm trying to say, isang tao lang to. Pero ginagawa niya sa OVP,
ginagawa niya rin sa DepEd. That's all. Simple lang yan, Madam Chair. Thank you. Next is the Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, initially, I raised my hand in order to ask for clarification regarding the relevance of the initial motion that was carried, that the discussions on the third hearing that are relevant to the fourth complaint are carried. No, so you already clarified that indeed they are carried, and therefore we do not need to spend so much time recapitulating the arguments that were already raised yesterday, including this argument of our esteemed Dean of Law and colleague Dean Rufus, Congressman Rufus. No? So he mentioned again the argument about the Vice President as against the Deputy Secretary. And so we don't have to go through the debates again. No? And I would just like to say that once again, my position is that we are not impeaching the Deputy Secretary, which would be absurd, but the Vice President carrying out her function as a member of the Cabinet as provided for in the Constitution, no, as Deputy Secretary. So yun po ang ginagawa natin dito, kaya nasa jurisdiction po yan ng komite. Ngayon, regarding the second article in the complaint, I believe that it is sufficient in substance because the allegations here are betrayal of public trust and committing acts of graft and corruption by grossly abusing discretionary authority over confidential funds appropriated to the OVP and DepEd, causing or permitting the fabrication and submission of implausible liquidation documents, directing the physical transfer and distribution of large cash sums outside lawful accounting channels, and by obstructing audit and congressional oversight. So kompleto po yun, no? Mula sa pag-abuso sa confidential funds hanggang sa pagtatakip ng abusong ito sa pamamagitan ng pagteke ng mga dokumento na sinubmit sa COA at ang pagtutol niya o pagtanggi niya na magpaliwanag sa Kongreso sa paggamit nito. And from paragraphs 121 to 122.3, yung po yung tungkol sa 125 million na naubos in 11 days. Tapos from paragraphs 129 to 133, ito naman po yung tungkol sa fabrication of accomplishment reports. And from paragraphs 138 to 140, ito naman po yung tungkol sa refusal of congressional oversight. So I believe, Madam Chair, sufficient po yung allegation of facts to support betrayal of public trust and graft and corruption. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Tino. Next in line is the Honorable Chel Jokno. Thank you, Madam Chair. While I continue to respect Congressman Rufus Rodriguez despite his comments about law deans, I have to disagree with his argument. First of all, because if we carry that argument to its logical conclusion, it would mean, for example, that if a vice president were to attend a function as Secretary of Education, where the president was
also present, and then let's say, hypothetically, were to brandish a firearm or even discharge it at the president, then does that mean that she cannot be impeached? Second, if we carry that argument, then that would mean that the vice president could easily hide behind that distinction and commit plunder, commit other high crimes as Secretary of Education, and there would be no accountability. So I really must disagree. It's impossible to distinguish those two positions. Thank you, Madam Chair. For the guidance of the members, the exchange of argument is with respect to the jurisdiction of the Justice Committee with regards to the offenses committed as Secretary of Department of Education as to whether or not they can still be considered as within the jurisdiction of the Justice proceedings, Justice Committee proceedings with respect to impeachment offenses. Next is the Honorable Benny Abante. On the issue of, just like what my good friend Congressman Rufo said, the VP Sara, as DepEd Secretary, is not an impeachable officer, and therefore the House Committee on Justice has no jurisdiction over her. No. Now, to me, that would be a clever technical argument. Kaya ako ngayon nag-aaral na ng law. Kaya hindi ako abogado dahil si Congressman Rufus magaling talaga ito eh. Kaya can you imagine, napupuyat ako sa pag-aaral. But anyway, Madam Chair, yung ito pong clever technical argument na ito, it intentionally confuses the position held with the person holding it. In the Philippine context, the House Committee on Justice jurisdiction is not determined by the status of the person being charged, not the specific desk they were sitting at when the act occurred. For example, nakita ko rin po yung tinatawag nating single personality doctrine. Ito po ang punto rito. You are not impeaching a secretary. You are impeaching the Vice President for her conduct while in public service. The Vice President does not have any split personality. Sino bang ating tinutukoy dito? Si Mr. Jekyll ba o si Dr. Hyde? Di ba? Not a split personality. She is a single impeachable officer. Whether she is performing her duties as the OVP or at DepEd, she remains the Vice President of the Philippines, Madam Chair. You cannot strip away her impeachable status just because she stepped into a cabinet meeting. If she commits graft as DepEd Secretary, tulad po na nabanggit ni Congressman Chel Jokno, she has committed graft as the Vice President. And that makes her unfit for office. Ito po ang punto. The Constitution identifies betrayal of public trust as a ground for impeachment. It does not say betrayal of public trust only in the performance of the office of the Vice President duties. If she used her position as a high-ranking official to mismanage DepEd funds or take bribes, she has betrayed the trust the people place in her as what? As the second highest official of the land. The House has jurisdiction because the person is an impeachable officer. Yun lang po, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Abante. Next is the Honorable Flores. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko lang sana may balik yung usapin about what the Justice Committee is about to be doing right now. I think
the questions on whether she was doing it as secretary ba or as vice president should be totally left to the discretion of the vice president whether or not she wants to use that defense. Dapat pagbigyan na po natin yung vice president to choose kung gagamitin niya ba to as an issue in her defense or whether to ignore it. Wala po sa atin yan. Ang importante po is ibalik natin ang usapin sa ano ba ang trabaho ng Justice Committee. And our work only, Madam Chair, is to determine whether or not may sufficiency in substance po ba ang allegations that are stated in the impeachment complaint. So whether or not we have jurisdiction as far as her position is concerned, whether as Deputy Secretary or as Vice President, I believe it is siguro our responsibility also to leave it to the Vice President whether to adopt this kind of defense or not, or even not to answer it at all, Madam Chair. Thank you. Madam The Chair. Honorable Redon. Well, sa totoo lang ho, kahit hindi na ho natin pag-usapan yung split personality between Vice President and Deputy Secretary, siguro maganda pag-usapan na lang ho natin yung usapin po ng tenure. Kasi impeachable officials are impeachable within their tenure of office. No? So the Vice President has a tenure of office from June 30, 2022 to June 30, 2028. So ang tanong po, yung po bang mga impeachable acts, impeachable offenses, kailan po ito nangyari? Nangyari po ba ito within this particular tenure of office ng isang impeachable officer? Kung ang sagot po dyan ay oo, and quite certainly, yung pong acts niya Vice President happened during her tenure of office while she was Deputy Secretary, pasok po yun as impeachable acts and impeachable offenses while she is Vice President. Yun lang po, Madam Chair. Bueno, mga tugang, nagpapadagos sa lawig pa, alawig pa po. Iyan, yaon pa lang po naman sa duwa pa lang ang pinagtutukar. Ano po, itong inot, itong pagpayag ni BP Sara na digdi, guwananin binayadan itong treat sa buhay ni President Marcos sa parte kan buhay ni First Lady Lisa Marcos saka kan mga aki and duman ki kuyan pa na ki dating speaker na si Romualdez yan si inot na pinagatukar. Ikadua ining tinutukar ngunya mga tugang iniyo pong mapadapit duman sa nangyaring subuot ta data paman na aram digdi po pinag-uurulayan ko na wanin sustansya na mga paratang kay President o Vice President Sara Duterte tanganing maidire-dire ini impeachment laban sa iya. Ani kadua mga tugang itong korupsyon sa parte mismo kan DepEd kan iniyo po secretary pa kan sekretaryo pa siya kan DepEd mga tugang si Sara Duterte baga bilang Vice President siya pa na Secretary kan Department of Education and may mga subuot duman mga tugang may mga nangyari duman rap as in iyo ang pinagdadaklaga si Sara Duterte. So diyan pa lang nakapokus igwapanin mga tutukaron niya na dugay na po kadakol pang matararama na mga tugang digdi sa ikaduang kaso na pinag-uurulayan ining graft and corruption kaya antabay lang po kailangan problema inabot na kita nin oras inabot na kami nin oras ni na pamamaara mga tugang magayunong kuta na pagparadangugon ang mga argumento kaniyong mga congressman mas lalo kitang makakanood malilinawan tapati mga tugang kaya lang igwa kita nin mga kaputan sa satuyang isipan pero tabako man kita kaday man kita kabali dumanda sa parte mismo kan Committee on Justice na nag-iimbestigar so pabayaan tago na ining grupo na iyon mag-imbestigar pagkatapos kaya sa aga himay-himayon ta adalan ta kung ano si mga pinagsarabi baralikan ta tanganing digdi ipresentar ta sa parte na publiko. So otron ko dugay na po kadakol pa maghapon iniyong ginigibong
pagdangog mga tugang kung may sustansya, ino po nga mga ebidensya na ipinagsasabing pinag-file laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Takunda iniyo po may sustansya mga tugang, dire-diretso ang pagdangog sa impeachment court kani. Ang madangog na kayan Senado po mga tugang. So, yan tama araman. Istamay lang kamo po mga tugang, sabi ko nga ni, kadakol pa po ang mangyayari. Nagbubutas pa lang nin mga argumento ng mga kongresista. Nabot kaya kita nin oras nin pamamaara, digdi po sa laugkan programa, mga tugang na kaibanan niya to sa engineering department, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, yaon man si Sir Stephen Pabis, mga tugang, salamat sa mga paraantabay kan papitik-pitik lang, digdi po sa PBS FM Naga. Pero antes kita magpaaram, mga tugang, pasalamat kita sa mahal na Diyos, huli kan, pinabangan kita na matapos na naman, an sa tuya pong trabaho, obligasyon ngunyan aldaw. Kaya uya po, an sa tuya pong deliberate. Mula sa Roma Gs, 9 hanggang Gs, na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at sasampalataya sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y sumasampalataya sa katuwiran, at sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginawa sa ikaliligtas. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. Bueno, inabot na naman kami ng oras ng pamamaaram, di po sa programang Papitik-Pitik lang. Mga tugang, ako po si Pitik Junal Cuba, mabalos kan sa po pagkantabay, mapasatuya pulugudan bendisyon ang mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.